Samantala, matapos mag-usap nina Damian at General Axel Braganza, ay tumayo na si Damian para magtungo sa kanyang unit. Pero hindi pa nga siya nakakahakbang ay nag-ring ang kanyang cellphone at kilala niya ang nasabing numero. "Hello, Boss Agustus." "Damian, kumusta ang ating mga eksperimento dyan?" "Ayos naman, boss. Nag-mutate na ang iba. Tuloy-tuloy pa rin naman ang research and development namin para makuha ang full potential ng bawat biohazard asset natin. Gusto nyo bang pasukin na namin ang Santa Barbara para magtuloy-tuloy na ang pagkalat ng infection sa buong lalawigan?" "Hindi. Huwag muna, Damian. Tapusin mo muna ang last stage bago mo iyon gawin." "Pero boss, wala akong balita kay Lino eh. Hindi pa rin siya nagpapakita rito." "Huwag kang mainip, Damian. Lilitaw at lilitaw talaga yun dyan dahil nariyan ang pamilya niya. Kailangan ko ang finished product ng final stage. Ipapadala ko sa Santa Isabel ang iba nating mga tauhan para sila ang magbabantay na walang ibang makakapasok dyan sa Vinictican City nang hindi natin nalalaman. Ipapahuli ko na rin sa kanila si Lino. At kung sakaling ang tauhan mo naman ang makaenkwentro kay Lino, ipahuli mo na. Masyado na tayong natatagalan. Nag-aalala na rin ako dahil nabalitaan kong kumikilos na ang magnanakaw kong kapatid na si Tiago." "Boss Agustus, tama ba ako? Si Tiago ng Samar ang ibig niyo sabihin? Yung bagong namumuno sa mga itim na babaylan doon ngayon?" "Oo, siya nga. Kapatid ko ang hunghang na yun. Mukhang gusto makipagpataasan ng ranggo sa akin eh. Kaya inunang magparami ng kakampi na itim na babaylan. Pati ang 2 sa 3 druid na Indonesia ay nakuha niya na." "Ah, ganun ba, boss? Kaya pala, nabalitaan ko na isa lang ang dumating sa San Agustin noong magpapunta ka." "Oo, dahil nasulot na ni Tiago ang 2. Kaya madaliin nyo na ang misyon dyan. Hulihin na si Lino at patayin lahat ng kasama o kakampi niya para matapos na tayo sa lalawigang ito. Lilipat naman tayo sa Samar para doon simulan ang pagsakop roon." "Copy, boss," sagot ni Damian at pinatayan na siya ng tawag. Sa bahagi naman ni Agustus ay may mga tinawagan pa ito. "Hello, Boss Agustus. Ano po yun?" "Demetrio, sabihan mo sina Marcelo at Jacob na magpunta na sa Vinictican City. Pero doon lang kayo sa Santa Isabel at San Ildefonso. Maghintay sa pagdating ni Lino. Masyado na siyang maraming napapatay sa panig natin. Kaya kailangan na siyang mahuli sa lalong madaling panahon para matapos ko na ang eksperimento na aking isinasagawa." "Okay, boss. Makakarating ito sa kanila." Pagkababa ng tawag ay agad ring tinawagan ni Demetrio ang 2 pang pinuno ng ibang grupo. Si Demetrio ay isang drug lord na tauhan rin ng Black Triangle. Si Marcelo naman ang pinuno ng Hold Up at Robbery Group. At si Jacob ang pinuno ng mga taong lobo sa organisasyon nila na siyang nagiging backup nila kapag may otoridad na sumasalakay sa kanilang mga operasyon. At ngayon nga, ipinapatawag na sila para tumulong sa mangyayaring digmaan sa Vinictican City. Matapos makuha ang mensahe ng pinuno, ay nagkanya-kanyang alis na sa kanilang mga kuta ang bawat grupo. Mabilis silang makakarating sa Santa Isabel at San Ildefonso dahil mag-i-eroplano naman sila at ilalaglag na lang sa kung saan man ang destinasyon nila. Makalipas ang 4 na oras, ay napansin ng mga agent ng Marine Corps ang pagdaan ng isang private plane na kulay itim sa himpapawid. Napasabi na lang ang isa sa kanila, "Sige, magpunta kayo ng Vinictican City para maging pagkain kayo ng mga infected roon." Noong matapat sa kalagitnaan ng Santa Isabel, ay kanya-kanyang talo na ang grupo ni Marcelo na nasa 40 katao na mga naka-full battle gear. Isang eroplano na naman ang dumaan
at doon naglaglag ng tao sa bahagi ng ilog ng Santa Isabel. Iyon naman ang grupo ni Demetrio na nasa 50 mahigit ang bilang at mga naka-full battle gear din. Iyong pangatlong eroplanong dumaan ay doon naman naglaglag ng tao sa boundary ng San Ildefonso at Santa Isabel. Iyon naman ang grupo ni Jacob na nasa 40 ang bilang ng mga taong lobo. May isang grupo pa ng mga aswang na danag ang inimbitahan ni Damian at doon inilapag sa gitnang bahagi ng kabundukan ng San Ildefonso. Samantala, sa bahagi naman nila Rafael, pasado 12:00 ng hating gabi nang mag-ring ang kanyang cellphone. Nagulat pa siya dahil nasa may ilalim ng unan niya ang cellphone noong tumunog iyon. "Hello, sino to?" "Rafael, ako ito, si Director Regalado." "Oh, sir, bakit po kayo napatawag?" "Rafael, 4 na eroplano ang dumaan ng Santa Isabel at San Ildefonso. Hindi lumapag, parang dumaan lang. Pero may mga tumalo ng mga tao na nakaparachute. Sa tingin ko, karagdagang tauhan nila iyon. Baka natunugan nila ang pagsugod nyo." "Talaga, sir? Grabe naman sila. Sa amin pa natakot, iilan lang naman kami. Hindi tuloy natakot noong puwersa ng militar ang nagpunta na halos mag-1,000 ang bilang. Binalaan lang kita, Rafael, dahil alam kong ngayon na kayo tutulak papunta ng Vinictican City. Wala ka bang ibang kailangan bago kayo umalis? Nakahanda na ang pinagsamang puwersa militar at Marine Corps na nakaabang sa temporary detachment na inilagay namin sa boundary ng Santa Isabel at Santa Barbara. May isang team na rin ng elite force ng Marine Corps ang nakahanda na maaari kong i-dispatch kung sakaling kailanganin mo ng additional team." "Sir, sino ang namumuno sa reserve team mo?" "Si Captain De Castro." "Okay, sir, makikitap na lang muna uli kami sa monitoring system nyo. Tapos balitaan namin kayo kung meron pa kaming additional na kailangan o detalyeng kailangan nyong malaman." "Copy that, Rafael. Bye." Sagot naman ni Director Regalado sa kabilang linya. Pagkababa ng cellphone ay nagsalita si Micaela na naroon naman sa itaas ng deck na tinutulugan ni Rafael. "Anong problema, Rafael?" Hindi pa naman siguro yun problema. Ang sabi kasi ni Director Regalado, may 4 na eroplanong dumaan sa pagitan ng Santa Barbara hanggang sa San Ildefonso at naglaglag ng mga tao. Mukhang nagdagdag ng tauhan ng mga kalaban natin. Kaya mas maraming aasahang kalaban sa team ni Benny at ni Lino." Sabi naman ni Micaela, "Sigurado ka? Kailangan buong team pa tayo na dadaan sa tunnel sa likuran? Bakit hindi mo bawasan? Sina Richard, Venus, Jenna at Kim na lang ang i-assign mo sa backdoor. Tapos tayong dalawa ay kina Lino na sumama. Nakita mo naman ang team nila Lino, di ba? Hindi sila mga sundalo, mga albularyo sila. Maaaring kung aswang lang ang kalaban, ay madali lang sa kanila dahil forte nila iyon. Sa tingin ko, hindi mga aswang ang inilaglag sa eroplano, kundi mga bandido na gumagamit ng mga baril." "Oo, Micaela, tama ka. Kinalino na nga lang tayo sumama para madagdagan ang mga kasama nila na bihasa sa baril." "Sige, Rafael, maghahanda na ako. Gusto kong makaligo muna bago tayo umalis. Hindi natin alam kung kailan tayo ulit makakatikim ng masarap na paligo." "Oo, Micaela, tama ka." Agad nang bumaba ng deck si Micaela. Si Rafael naman ay lumabas na rin ng silid pero hindi pa ginising ang ibang mga kasama sa loob. Maaga pa rin naman sila sa schedule ng pag-alis. Pagkalabas ni Rafael ng kwarto ay agad siyang nagpainit sa 4 na nakahilerang electric kettle dahil siguradong magsasabay-sabay ng paggising ang lahat at mangangailangan ng kape. Makalipas ang 1 oras ay gising na ang lahat. Kanya-kanya ng ligo. Halos magsabay-sabay na nga sa pagligo, lalo at may 4 na drum naman ng tubig sa likuran at hindi sila nahihiya na maligo na magkakasama. Eksaktong 2:00 ng madaling araw, naka-full battle gear na ang lahat. Nagsalita si Rafael. "Ano, ready na ba ang lahat?
Wala na bang nakalimutan? Oo, ayos na. Sagot naman ng lahat. Sige, ganito. Ganon pa rin ang plano, gaya ng napag-usapan kahapon. Maliban sa kami ni Micaela ay sasama kina Lino. Wala na tayong sapat na oras na maghintay ng intel. Kung anong klaseng mga tao ang ibinaba sa pagitan ng Santa Isabel at San Ildefonso. Kaya mas kakailanganin nila Lino ng dagdag na kasama. Walang sundalo sa team nila at mukhang si Rosalia lang ang medyo nakapag-practice sa barilan. Kaya kakailanganin nila ng kasama na sanay sa baril. Richard, ikaw na ang mamuno sa team natin. Kasama mo sina Venus, Kim at Jenna. Good luck sa ating lahat. Sana ay makauwi tayo lahat ng buhay. Ayos lang kahit maraming tama ng bala. Basta buhay at makakaligtas. Kaya gaya ng nasabi ko na, dahan-dahan ang kilos natin sa misyon na ito. Hindi tayo nagmamadali. Ano, malinaw na lahat? Oo, Rafael. Sagot muli ng lahat. Umalis na nga sila na magkakahiwalay. Van naman ang sinakyan nila Richard noong dumating. Kaya iyon na ang sinakyan nila Lino at grupo ni Benny. Sa ibang sasakyan naman sina Richard dahil patungo sa dalampasigan ang biyahe nila, kung saan naghihintay na ang kontak nila na mangingisda na siyang maghahatid sa kanila sa secret tunnel sa paanan ng bundok. Pagkarating sa mataas na barikada na itinalaga ng militar, ay nagbukas ng bintana si Rafael. Agad naman siya nakilala ng mga bantay dahil mga Marine Corps agents naman ang iba roon. Hanggang dito na lang ang sasakyan natin. Maglalakad na tayo papakit ang bundok na iyan. Turo pa ni Rafael sa bundok ng Santa Isabel. Naku po, bundok na naman. Wika pa ni Tingting. Ganun talaga ba'y Tingting? Mas okay na ito kaysa sa 500 mahigit na zombie doon sa main highway. Wika naman ni Mancio. Sa bagay, tama ka. Pagsang-ayon muli ni Tingting. Nagsalita naman si Lino. Hindi tayo pwede magtumpok ng ganito. Isang granada lang ang may hagi sa atin, ubos tayo lahat. Maggrupo tayo ng 3. Tingting, tayo ang magkasama. Rafael, sayo si Kulas at Mancio. Tapos, Rosalia at Micaela, kayo naman na magsama. At least, 5 metro ang distansya ng bawat maliit na grupo ha. Kami ni Tingting at Kulas ang mauuna. Gitna kayo Micaela, sa hulihan naman kayo Rafael. Copy that, Lino. Sinimulan na nga ng grupo ni Lino ang pag-akyat sa matarik na bundok ng Santa Isabel. Samantala, sa bahagi naman nila Benny, nakatanaw na sila sa isang malalim na bangin. Nako, it's a long way down. Kaya mag-iingat kayo sa bawat tatapakan nyo ha, para walang mahulugan ng bato. Wika ni Benny. Sabi naman ni Sahara, babarilin ko talaga sa talampakan ang makakahulog ng bato na tatama sa akin. Sabi naman ni Lance, edi mauuna na kami para hindi kayo mahulugan ng bato. Agad na nga silang nagtali sa mga napiling puno at ikinabit sa kanilang harness. Madilim pa ang paligid at lahat sila ay nakaitim na tactical suit. Kaya halos hindi mapapansin ang galaw nila sa gilid ng bangin. Makalipas ang kalating oras ay malapit na nilang marating ang ilog sa ibaba. Nang may namataan silang mga infected, mga nakasuot ng tactical suit ang mga iyon. Ang iba naman ay naka-army fatigue. Sila yung mga naunang sumugod sa Vinectican City na namatay at nahawaan ng mutagen virus. Doon lang sila nagpakalat-kalat sa gilid ng kahabaan ng ilog. Suminya si Benny sa mga kasama. Agad namang pumesto sina Sahara at Portia. Nilagyan nila ng silencer ang dulo ng kanilang dalang mahahabang baril. Nagsidikit ang mga kasama sa lupa at tahimik na umasinta ang 2 dilag. 6 na infected ang paparating. Inuna nilang inasinta ang mga nasa pinakahuli. Hanggang sa umabot sa harapan. Tag-isang bala lang ang lumalabas sa dulo ng baril.
pero panay ulo ang tama ng infected, kaya tahimik lang ang mga iyon na napapalugmo sa mabatong gilid ng ilog. Clear, wika pa ni Sahara. Kinuha naman ni Benny ang telescope na may night vision at sinipat ang kaliwa at kanang bahagi ng ilog. Noong wala nang makitang infected, saka rin nagsabi ng clear at itinuloy na nila ang pagbaba. Noong makababa ay nagsiinom muna sila ng tubig bago nagpatuloy. Hindi biro ang pagbaba sa ganoon katarik na bangin kung saan napakasukal at maraming bato na maaaring matibag kapag natapakan. Kaya kailangan ng iba yung pag-iingat. Kailangan din na tahimik ang bawat galaw para hindi mabulabog ang mga kalaban o mga infected na maaaring naggalat lang sa bahaging iyon. Noong masigurong ligtas ng magpatuloy, ay nagsimula na nga silang maglakad ng marahan. Nauuna si Benny habang nakasunod sina Narita, Sahara at Portia. Sina Lance at Lafarge naman ang nahuhuli na panay ang lingon sa likuran para masigurong walang sorpresang pag-atake mula roon. Samantala, sa bahagi naman nila Lino ay halos pagapang silang umuusad dahil sa masyadong matarik ang unang bahagi ng bundok na kanilang tatahakin. Makalipas ang kalahating oras ng kanilang paglalakbay, ay bigla silang nakaramdam ng mga pagkilos sa unahan. Mabilis dumapa si Lino, sabay senyas sa mga kasama. Agad kumuha ng scope si Rafael at sinilip ang paligid sa unahan. Nakita niyang maraming tao ang naroon. Mga nakasuot ng itim na jacket at nakamaskara ng bungo. Marami sila. Micaela, humanap ka na ibang bahagi na maiikutan natin para malampasan natin sila. Wika ni Rafael. Agad namang gumapang si Micaela sa kaliwang bahagi upang maghanap ng ligtas na maiikutan. Pero hindi nila napansin na maliban sa nagkalat ng mga bandido sa unahan, meron na ring mga nakapwesto sa itaas ng puno. Ito ang grupo ni Marcelo, mga hoodlum na bihasa sa kidnapping at robbery. Agad pinaulanan ng bala ang bahaging ginagapangan ni Micaela, kaya gulat na gulat si Lino kung paano sila nakita. Nagradyo agad si Micaela. Rafael, indown ako rito. Nasa itaas ng mga puno ang mga shooters nila at mukhang gumagamit rin ng night vision, kaya nakita nila ako. Nagpalingalinga si Rafael sa paligid pero wala siyang mahanap na magagapangan. Nasa damuhan pa lang sila at walang malalagong puno. Nasa unahan pa kaunti ang mga puno. Tanging katamtamang laki ng mga bato lang ang nagsisilbi nilang taguan para hindi sila makita. Maging si Lino ay inilibot rin ang tingin sa paligid. Kulas, magpaihip ka ng hangin sa pagitan natin at sa mga kalaban. Palamigin mo hanggang sa maging hamog. Kailangan na natin lumaban. Hindi naman tayo papalampasin ng mga iyan dahil mukhang tayo talaga ang inaabangan nila. Rosalia, kapag nag-zero visibility na, pumwesto ka roon sa likuran ng bato sa kabila. Kulas, samahan mo roon si Rosalia para masigurong walang makakaatake sa kanya galing sa likuran. Rafael, sumugod ka sa unahan, sa kanan ka dumaan. Tingting at Mancio, puntahan niyo si Micaela. Hanapan niyo siya ng magandang pwesto para maasinta niya ang mga snipers ng mga kalaban na nasa itaas. Ako naman ay sa gitna na ako mismo dadaan. Mukhang epektibo pa naman rito ang kabal ko. Wala akong nararamdamang mainit na aura sa kanila. Kaya ibig sabihin, pangkaraniwang mga bandido lang talaga sila. Tumango ang lahat sa instruksyon ni Lino. Ilang saglit pa ay napuno na ng hamog ang paligid. Pero mukhang mautak ang mga kalaban. Agad nagsihagis ng mga granada. Kaya nahilo sa lakas ng putok sila Lino. Move out! Bilisan nyo! Sigaw ni Lino. Sabay itinuro niya kina Kulas ang pagpipwestuhan nila ni Rosalia.
Sinundan rin naman iyon agad ni Kulas. Itinuro rin ni Lino ang kinaroroonan ni Micaela dahil tila biglang nawala sa wisyo sila Mancio at Tingting dahil sa lakas ng pagsabog. Pagkalingon niya sa kabila ay wala na si Rafael. Umusal na ng orasyon si Lino para sa kabal, para kahit pamahagisan siya ng granada ay hindi siya mapipinsala. Ilang saglit pa ay sunod-sunod na ang putukan na maririnig. Mukhang nauna nang nakalapit si Rafael. Sa harapan naman ay sunod-sunod din ang mga putukan na animoy nang huhula lang ang mga hoodlum sa kanilang binabaril. "Kulas, wala akong makita." Wika ni Rosalia kay Kulas, nakatabi niya lang din. Sabi naman ni Kulas, "Nakita mo yung puno na yun? Abangan mo, aalisan ko ng hamog. Pagkatanggal ng hamog, ay dapat barilin mo agad ang naroon bago tayo maunahan ng sniper na nakatago roon." Inilipat naman ni Rosalia ang tutok ng baril sa bahaging iyon at maingat na inabangan ang pagkawala ng hamog. "Handa ka na? Sige, ready? Go!" Wika pa ni Kulas. Pagkaalis ng hamog sa itaas ng puno, ay agad tumambad kay Rosalia ang sniper na nakasilip rin sa scope ng baril at naghihintay ng pagkawala ng hamog. Sapul sa ulo ang sniper sa taas. Hindi na nga nakasigaw, basta na lang nahulog. Muling ibinalik ni Kulas ang makapal na hamog sa ibabaw. "Sa kaliwa, Rosalia, may gumagalaw roon. Aalisan ko ng hamog, pero sa may paanan na bahagi lang, para kita natin ang paa nila. Pero sa eye level nila, hindi pa rin nila tayo nakikita." Inilipat naman ni Rosalia sa kaliwa ang asinta ng baril. Apat na sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Una ay sa binti ng mga hoodlum. Pagkabagsak sa lupa, sa kanya sinigundahan ng putok sa katawan para mapatay. Nakapayuko na sumusugod si Lino habang hawak ang isang mahabang baril, pero hindi talaga siya komportable sa ganoong armas. Kaya naman, inilipat niya iyon sa likuran saka binunot ang itak. Pagkatagos niya sa hamog, ay napansin siya ng dalawang hoodlum. Noong makitang hindi naman baril ang hawak niya, ay sumugod rin iyon dala ang itak. Ang isa naman ay manipis na palakol. Halatang sanay sa riot kalye ang mga iyon dahil ang bibilis nakatagpas sa mukhang bahagi ni Lino. Mabilis naman na umupo sa lupa si Lino sabay swipe ng paa noon. Kaya plakda iyon sa lupa. Nakasunod na rin agad ang isa na may hawak na palakol. Gumulong si Lino, pero nakasunod pa rin ang pagtaga ng palakol hanggang sa makarating siya sa gilid ng isang bato. Kaya wala na siyang magugulungan. Sinalag niya ng paa ang kamay noong hoodlum, sabay sipa sa likuran ng tuhod, kaya natumba iyon. Saka naman kinapitan ni Lino ang braso at sinalubong ng suntok. Nahilo ang lalaki. Muli iyong sumuntok, pero nakapitan ni Lino ang kanyang hita at dagli ang binali iyon. Pumalahaw sa sakit ang lalaki. Paggalingon ni Lino sa lalaking may hawak ng itak ay pataga na sa kanya. Kaya iyong nabalian niya ng hita ang kanyang iniharang. Iyon ang tinamaan. Mabilis bumangon si Lino, sabay dampot ng itak at diretsong isinaksak sa dibdib ng kalaban. Gayong napatulala pa iyon na nakatingin sa kasama. Hindi naman makaramdam ng konsensya si Lino dahil lahat ng mga kalabang naroon ay nakasuot ng masikip na rubber rice na maskara. Kaya animoy iisa lang ang itsura nilang lahat. Pagkalingon ni Lino sa unahan ay may mga paparating na mas maraming mga hoodlum. Bigla siyang pinaulanan ng bala. Kaya napilitan siya mag-dive patungo sa makapal na talahiban. Bago pa man siya malapitan ng 6 na lalaking paparating, ay nakarinig siya ng mga putok ng baril tapos biglang natahimik. "Lino! Barilan ang laban na ito! Bakit nakikipagtagaan ka ng itak?"
Paglingon niya ay si Rafael iyon. Pasensya ka na, Rafael. Hindi talaga ako komportable sa baril eh. Ay Lino, mabuti sana kung lahat ng kalaban dito ay papatulan ka sa tagaan. Biglang may bumagsak sa paanan ni Rafael. Pagkatingin niya roon ay granada. Kaya mabilis siyang tumakbo, sabay talon rin sa kinaroroonan ni Lino. Aray! Ito naman talon ng talon eh. Reklamo ni Lino dahil nadaganan siya ni Rafael. Pasensya na, nagisan ako ng granada eh. Mamimili pa ba ako ng babagsakan? Sumugod na tayo, Lino. Malayo pang lalakbay natin. Hindi tayo pwedeng manatili rito ng matagal. Sige Rafael, sa kaliwa ako, sa kanan ka. Uwi ka pa ni Lino, sabay tayo at sunod-sunod ang pagpapaputok ng baril kahit wala pang nakikitang kalaban. Napasabi na lang si Rafael. Kita mo yun, kanina may kalaban na may baril, dinalhan ng itak. Ngayong wala pang kalaban, nagpaulan ng bala. Hoy, Lino, magtipid ka nga ng bala. Hindi anli ang baon natin ng mga bala. Napapailing si Rafael na tinahak ang kanang bahagi. Pagkalampas niya sa isang puno ay isang malakas na puwersadong sipa ang sumalubong sa kanyang dibdib. Nanikip ang dibdib ni Rafael at nagulat. Pagkatingin niya sa kanyang pinanggalingang bahagi ay nakita niya ang isang malaking lalaki. Siguro nasa 6'2" o 6'5" ang tangkad. Anak ng kapre ang lintik ah! Noong bumangon si Rafael ay hinagilap niya ang kanyang baril. Pero naroon na bitawan niya pala malapit sa malaking lalaki. Hindi naman iyon dinampot ng lalaki. Bagkus ay ibinaba ang baril at inilabas ang sandatang palakol mula sa likuran. Lintik, dapat yata si Lino ang narito eh. Siya itong mahilig sa mano-manong laban. Bago pa makapag-isip ng gagawin si Rafael, ay nakalapit na ang malaking lalaki. Sabay taga sa kanya gamit ang palakol. Gumulong si Rafael sabay tayo. Mabilisan siyang bumalik at sinipa ng patalon ang sikmura ng lalaki. Pero siya pa ang tumalsik pa paatras dahil hindi natinag ang malaking lalaking iyon. Mabilis rin iyon kumilos, kaya hindi nakapalag si Rafael noong hawakan siya sa leeg gamit lang ang isang kamay. Ipinulupot naman ni Rafael ang mga binti niya sa braso noong lalaki, sabay sipa, pero sumalag rin iyon. Hanggang sa magkaroon ng pagkakataon si Rafael na madukot ang handgun sa likuran. Binaril niya ang lalaki sa mukha, pero may metal plate ang braso noon at ipinansasalag iyon, kaya hindi niya rin matamaan ang mukha. Ibinaba ni Rafael ang baril at ang magkabilang hita at binti ang inasinta. Napaluhod ang lalaki at nabitawan ang leeg ni Rafael. Saka itinutok ni Rafael ang baril sa sintido noon, sabay putok ng 2 beses. Kita ang pagkabasag ng bungo at tumagos pa nga sa kabilang bahagi. Wala akong balak makipagmano-mano sa'yo. Tinitipid ko nga ang lakas ko. Uwi ka pa ni Rafael sa walang buhay niyang kalaban. Rafael, nasaan ka na? Naubos na namin ang mga snipers. Moving forward na kami. Wika ni Rosalia sa com. Copy that, Rosalia. Nasa unahan lang ako kaunti ng hamog. Kulas, pwede mo na alisin ang hamog. Wala na snipers. At mukhang kakaunti na lang ang natitirang kalaban. Agad namang pinawalang bisa ni Kulas ang hamog. Kaya naging malinaw na ang paligid. Lalo at 4:00 na iyon ng madaling araw. Si Lino, nasaan? Tanong ni Rosalia. Nasa unahan. Napin down din ako rito dahil sa lalaking iyan. Sagot ni Rafael sabay turo sa walang buhay na lalaki. Grabe! Tao pa ba yan? Hindi ba yan hybrid mula sa kapre? Abay ewan ko, napakalaking tao eh. Kaya nahirapan rin ako. Tara na sa unahan. Wika ni Rafael, saka dinampot ang nabitawan niyang baril. Dinig nilang may nagbabarilan pa sa unahan. Kaya pagapang silang lumapit at nagkubli sa mga puno. Hanggang sa makita nila si Lino na nakatakip ang bahaging mata
gamit ang braso na parang sinasalag ang mga bala na inaasinta sa mukha niya, sabay ganti rin ng baril. Ang angas ni Lino, hindi nag-cover. Sinasalag pa ng kamay ang bala. Puri pa ni Micaela. Sabi naman ni Rafael, Rosalia at Micaela, tulungan niyo na siya na makapagpatuloy na tayo. Agad namang pumwesto ang dalawa at inasinta ang natitirang 5 hoodlum sa unahan na nakikipagpalitan ng putok kay Lino. Noong maubos ay saka sila lumapit. Ayos ka lang, Lino? Tanong ni Rosalia. Oo, ayos lang ako. Nagulat lang kasi ako. Akala ko walang tao eh. Tapos napalibutan nila ako bigla. Kaya hindi na ako umatras. Nakipagpalitan na lang ako ng putok. Nakapagkarga na rin naman ako ng kabal. Ang astig mo tignan, Kuya Lino. Sinasalag mo lang ng kamay ang bala. Malupit yun. Anong malupit ka dyan? Masakit kaya sa kamay? Sigurado magkakaroon pa rin ng pasa ito. Kaya nga tinatakpan ko ang mata ko eh. Kasi kahit pa hindi tumatagos, masakit pa rin sa balat. E papaano kung sa mukha ako tamaan? Sabi naman ni Micaela. Mukhang maraming dalang bala ang mga kalaban. Manguha muna tayo ng mga bala para makapag-replenish. Lalo na ikaw, Lino. Para kang si Rambo. Nagpapaulan ka ng bala eh. Uwi ka ni Micaela na sinang-ayunan naman ni Rafael. Pasensya na. Nakirid away ako eh. Ang dami kasi nilang sumalubong sa akin. Kaya masarap magpaulan. Sigurado may matatamaan. Tinulungan na nila si Lino na makakuha ng maraming bala mula sa mga kalaban, pati na rin baril. Iniwan na lang nila ang orihinal na baril na dala ni Lino. Nagpatuloy pa sila sa paglalakbay hanggang sa marating nila ang isang pampang. Tapos pababa na ang lupa pagkarating sa unahan noon. Sabi ni Rafael, maghanap muna tayo ng mapagpapahingahan. Aralin natin ang sitwasyon sa paligid. Siguradong maraming dadagsa ng mga infected rito kung merong mga nasa malapit. Lalo at talagang umaatikabo ang barila natin kanina. Pareho nang ginamit ni Micaela at Rosalia ang scope ng kanilang baril para makapaghanap ng magandang pwesto. Doon tayo sa malaking bato na may mga puno sa gilid. Hindi halata ang pagitan na bahagi noon. Uwi ka ni Micaela. Okay sige, pwede na yun. Pagsang-ayon naman ni Rafael at nagtungo na nga sila roon para magpahinga. Nagtulong naman sina Tingting at Mancio na maghakot ng mga baging na may dahon para ipantakip sa ibabaw na bahagi noon at mga gilid. Anong kakainin natin? Nagugutom ako eh. Tanong ni Lino. Sabi naman ni Tingting, magkape na lang muna tayo, Kuya Lino, at biskwit. O di kaya, paghatian na lang natin ang dala ni Bay Mancio ng kanin at ulam. Sabi naman ni Rafael, ha? Saan galing yan? E di yung tira kaninang madaling araw, dinala ko na. Nagluto ng maraming longganisa si Narita eh. Kaya hindi na rin nagalaw ang natirang steak. Dinala na rin namin. Sagot naman ni Mancio. Sabi naman ni Rosalia, gusto ko yung steak. Kaya kanin din ang gusto kong i-partner dyan, Mancio. E di sige, magsasaing na lang kami ni Bay Tingting. May dala naman kaming kaldero, bigas at tubig. Sagot ni Mancio at nag-asikaso na. Habang abala ang dalawa sa paghahanda ng pagkain, sina Rosalia at Micaela naman ay hindi tumigil sa pagsilip ng kanilang scope para alamin ang status ng paligid kung wala bang malapit na kalaban. Si Rafael at Lino naman ay ganun din. Gumapang sila hanggang sa gilid ng pampang upang tignan naman ang kabilang bahagi. Doon naman nila nakita ang grupo ng mga agent ng Dragon Corps na nasa 20 ang bilang, nagpapahinga sa kanilang nakaset up na 4 na tent na magkakahiwalay, habang may sandbag ang paligid ng tent. Sila ang next target natin mamayang gabi o madaling araw, wika ni Rafael. Sabi naman ni Lino, e paano kung sumugod sila sa atin? Hindi aakyat ang mga iyan kasi masyadong matarik. Madidihado ang posisyon nila kung aakyat sila rito. Sa tingin ko ay ang maging bantay lang sa bahaging iyan ang assignment nila.
hindi ang sumugod pa sa unahan. Sa bagay, may punto ka dyan, Rafael. Sige na, balik na muna tayo sa tent para makapagpahinga. Wika ni Rafael na sinang-ayunan naman ni Lino. Pagkabalik sa kanilang taguan ay sinabi ni Rafael, "Kulas, pwede ka bang maglagay ng hamog sa paligid natin para hindi tayo masilip ng mga kalaban? Kahit pa ang mga namamasyal na mga drone o satellite imaging." "Oo, Rafael, gagawin ko," sagot naman ni Kulas. Masagana ang kanilang naging almusal noong umagang iyon dahil sa mga baon na steak ni Mancio. Meron din daw itong dalang longganisa na sa hapunan na nila ikukonsumo. Nagtalaga na rin sila ng palit-palitang relyebo para magbabantay habang nagpapahinga ang iba, para lang masigurong may gising na magbabantay at hindi malulusutan ng kalaban o mga infected na nagkalat sa lugar. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 273. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.